ay isang pananampalataya, isang pagkakilala sa tagapagligtas at sa Ama. Di ba? So, amen? So, yun ang lubhan napakahalaga. Doon lang naman tayo pinagkakaisa eh. Makilala ang anak at makilala ang Ama. So, kapag yun ang pinagkaisahan, mga anak, ay may mangyayaring pagsasakdalang Panginoon. So, amen. At tayo dinadala ng Panginoon sa bagay na ito. Patungo po tayo sa kasakdalan ng ating unawa. Dahil yun ang pananampalataya. Ang unawa ay pananampalataya. Na makilala ang Ama at makilala ang ating tagapagligtas. So, salamat naman at nakaraos na maayos yung kasal at may magpabuting balita na naayos na rin yung pangako ni Brother Vic na sabi niya aayusin daw yung kanyang first floor dati yun pero ang pagkakwento ay third floor na. At sabi niya pag natapos siya doon tayo mag-gathering So, salamat sa Panginoon dahil ito'y kusang niya na galing sa kanyang bibig na marahil sa dinami-dami ng mga nag-aangking end-time believer pero walang walang pagkakaisa puro divided alam mo yan nasa end-time ngayon divided. Kaya mahirap magtiwala. Kailangan paghahanap ka ng liwanag doon sa mayroong unity, pagkakaisa. At pagkakaisa yan, hindi sa kundi pagkakaisa yan sa kanilang unawa, sabi pa ng Biblia na magkikita sila ang mata sa mata na kapag dumating ang Zion. Sabihin, pag dating natin doon sa lupang pangako, hindi tayo iba-iba ng kaisipan kung sino si Kristo at kung sino ang Diyos. So, say amen. Hindi papayag si Kristo na ang bride ay walang naintindihan. Kaya nga kukunin sa rapture yung talagang handa di ba? At doon sa mga naiwan, maiksi lang ang pagkakasabi, hindi ko kayo nakikilala. Kasi hindi rin siya hindi rin nila nakilala siya di ba? Kaya sagot din ng Panginoon, hindi ko rin kayo kilala. So ganun lang yung mga anak. Kaya napakahalaga na talagang mabuksan ang unawa po natin sa salita ng kaligtasan at ng pananampalataya. Mapalad ang bumabasa, dumidinig at nagbabantay. Aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. So kung may desire tayo sa bagay nito, ay ipe-prepara tayo ng Panginoon at hindi tulad ng nangyayari ngayon na pawang pagtatalo sabihin, hindi dumarating sa pagkaalam ng pagkakilala kung sino ang Panginoon at kung sino ang Diyos sa buhay nila. So kapag kaganon, dahil ang Diyos naman ay mabuti, ay sabi nga, di ba, sa walang damit pang kasal, nag-check ang Panginoon sa mga
ikakasal meron daw walang damit pangkasal Ang sabi ng Panginoon, itapon siya sa labas. At diyan na nga ang paggangalit ng mga ngipin. Ibig sabihin lamang nun ay dakilang kapighatian. So ganyan tayo na kapag may bahid dungis yung mga damit natin pangkasal kay Kristo, o kaya wala tayong damit na pangkasal, ay may sasama tayo sa dakilang kapighatian na yan kung tayo'y hindi handa. Dahil ilang bilin di ba? Maghanda nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang oras niya ang araw ang pagparito ng anak ng tao. Ibinigay na sa atin ang gabay, ang liwanag, mga anak, na dapat natin pahalagahan ito. Sa gayon, hindi po tayo mabibigo kung tayo nag-expect ng rapture. Ang denomination, handa na sumalang sa sa kapighatian no? Ako, naririnig ko lang sa kanila to. May mga nagsasabi, pag dumating yung araw na yan, handa ko nang ibigay ang buhay ko hanggang kamatayan. So, hindi rapture ang hinihintay niya. Tama? Kundi, handa na siya sa Great Tribulation. Handa na siya mamatay. Ang problema, 5 months ng tormention. Ang talong, kakayanin mo ba yung 5 months tormention? Yan ang magiging tanong. Mabuti kung bigla ka mapapatay doon. Pero pahihirapan muna. Kaya napakahalaga na maunawaan natin. Aklat na ito. Sabi nga ni Brother Jackson love letter to the bride by the bridegroom. So pag love letter yan, kailangan ihanda natin ang sarili natin, pahalagahan natin, Shall we say amen? Siya yung mga talagang hindi mulat dito sa bagay na ito, baliwala sa kanila yan baliwala sa kanila yan. At pagka ang tao ay may ganong attitude, ito yung nagbabaliwala sa lahat ng mga bagay na mahalaga, Pero kung siya ay tinawag para sa kasintahan, paghahandaan niya ang pagparito ng anak ng tao. Shall we say amen? Nagbigay na ng mga palatandaan, mga anak, at hindi na natin siya masisisi. Ang kailangan na lamang ihanda natin ang sarili natin. Remember Lot's wife. Ano ba ang attitude ng asawa ni Lot? Ay nagawa pa niyang lumingon sa likuran. Nagawa pa niya manghinayang sa mga bagay na mga makamundong bagay, So yan ang dapat iwasan natin. Di baling sabihin natin may mga pangangailangan tayo sa panahon ng pag-agaw. Pero ang huwag mawawala sa atin ay yung pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, nakatuon ang ating isipan sa kanyang pagbabalik. At hindi sa mga bagay na dapat nating panghinayangan sa mundong ito. At sabi ng Biblia, kung nasan daw ang ating kayamanan, nandun din ang ating puso Sabi sa amen. Mas maigi sa isang tao, lalo sa panahong ito na mapanganib na, mas maigi na pumirme at ihanda ang kanyang sarili sa pagdating ng Panginoon. Pumayapa. Huwag nang masyado pang lumingon sa mga bagay ng sanlibutan ito dahil yan ang sasakal ng unawa ng tao. Yan ang sasakal sa pahayag ni Kristo.
yung cares of this world. Masyado nating pinagtuunan ang mga bagay ng sanlibutan ito. Shall we say amen? Ang mga bagay ng sanlibutan, yan ang pinagmumulaan ng lahat ng kaguluhan. Lahat ng kasamaan. Yung mga bagay ng sanlibutan. Kung masyado tayo nakapokus sa mga bagay na yan, sigurado, delikado ka. Dahil yung pag-iisip mo, diyan nakapokus. Kung hindi ka marunong magbalanse, sayang ang pagpapaunawa ni Kristo. Sayang ang pahayag. Sayang ang love letter. Sige po, mga anak. Tayo manalangin sandali. Amang banal na nasa langit, muli sa oras na ito, Panginoon, alam mo ang aming kahinaan, alam mo ang aming mga pagkukulang. Pagpatawad mo, Panginoon, at sa oras na ito, ay muli kang mangusap sa aming kalagitnaan at gabayan mo kami, ang bawat isa, Panginoon. Magsalita ka sa bibig na iyong lingkod at ipaunawa mo ang mga bagay na dapat sa panahong ito. Salamat po, Ama, naway manguna ka sa aming kalagitnaan. Nagpapailalim kami sa iyong banal na presensya, Panginoon, sa mga oras nito. Sa pangalan ni Yahushua, ang banal ni Israel, ito po'y aming dalangin. Salamat po, Panginoon. Amen. Medyo hinihingal ako. Sabi nga nung isang kaibigan huwag kang magpapasting kapag nasa pulpito ka. Pero purihin ang Panginoon dahil hinay-hinay lang tayo. Sabi niya, baka kabumagsak na lang. Sabi niya, so totoo naman yon dahil marami na nagdisgrasya sa pulpito. Kaya napaka-delikado. Hindi ba't yung mga pari sa lumang tipan, kapag kaya di nagiging karapat-dapat ay hinihila na lang. May tali sila at hinihila na lang. Patay. So napaka-delikado mga anak kapag ikaw ay humaharap sa presensya ng Panginoon. So ito ang tanong sa chapter 4 verse 1. Doon po tayo mag-aralan, James or Jacob. Jacob ito actually sa original. Pero ginawa nilang James sa English. Sa Tagalog naman ay Santiago. Hindi maintindihan, Amen? Pero sa original po ay James. Sabi say amen. James. Jacob. Yun. Jacob. So, James chapter 4 verse 1. Dito po tayo mag-aralan, mga anak. Ito ang tanong ni Jacob, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? So, itong talong na ito, sinagot din niya, hindi ba ka nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan? Nabubaba ka sa inyong mga sangkap? Ito, may pagbabaka. May binabaka. At yan ay nasa sangkap ng tao. Amen? May opposer doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Dahil hindi mangyari. May mga kagustuhan tayo na hindi nangyayari. At hindi natin alam kung ano ang kadailanan ng mga bagay nito. Pero sinagot na dito. Saan lang gagaling, di ba? Saan nagbubuhat ang pag-aaway sa inyo o ang pagbabaka?
Ito yung sagot. Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan? Ito, yung kagustuhan. Yun ang kalayawan, yung kagustuhan ng ating laman, ano? Kasi marami tayong gusto, marami tayong plano, marami tayong pangarap. Na kapag ka ito'y ipinalit natin sa ating pananampalataya, ito ang magiging sitwasyon. Ito ang kalalabasan, mga anak. May pagbabaka, may pag-aaway, at yan ay dahil sa mga pangarap natin sa buhay. Hayaan natin ang Diyos ang mangarap sa atin. Di ba? Dahil ang nagnanasa na yumaman o bumuti ang kanyang buhay, nahuhulog sa patibong di ba? So, say amen? Yung bang parang meron pang mas mahalaga sa iyo bukod sa paglilingkod sa Panginoon. At ano yung bagay na yon? Yun lang nga. Yung mga nasa natin, yung mga pangarap na laman. Pero napakadelikado. Dahil doon na nagbubuhat ang pagbabaka, ang pag-aaway. Sabi niya, hindi ba nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nag-iimbot o nagnanasa at kayo'y wala. Amen. Kayo'y nagsisipatay, hindi naman literal yan, ulitin ko lang. Kundi ibig sabihin yung talagang pagpupumilit ng tao. Kahit ano man ang mangyari, basta kailangan ito ang mangyari sa pangarap natin, ito ang mangyari sa buhay natin. At kayo'y iinggit. Ugali ng tao to. Kailangan ako rin ganun. Kailangan ako rin ganyan. Inggit pala yun. At hindi maaaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisingi. Ibig sabihin, hindi mo hindi ka makontento kung ano meron ka Hindi ka nagiging masaya sa buhay mo kasi may pinapangarap na kailangan makakuha ko yan. Kailangan mangyari yan sa buhay namin habang nandito kami sa lupa. Yun ay taliwas sa aral ni Kristo. Di ba? Sabi sa amen? Sabi nga ni Pablo, ang nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa patibong ng kaaway. Dahil may isang bagay tayo na dapat mahalin. Walang iba kundi ang ating tagapagligtas. At siya'y nagbigay na sa atin ng instruction na dapat natin gawin. Huwag tayo mabahala sa mga bagay ng salibutan. Dahil hindi yan makakapagduktong kahit na anumang sukat sa buhay ng isang tao. Wala. Lalo na ako, ramdam ko yan. Dahil ako'y nakaranas na Makailang beses na akong muntik-muntikan na, di ba? At sa punto na yon, nalaman ko na ang higit na mahalaga ay mai-focus yung ating mga kaisipan, ating mga sarili. Dahil iiwan natin ang lahat Mai-focus doon sa ating kasintahang lalaki. Gusto ba natin mapasama sa rapture? Napakagandang pangako kasi yan mga anak. Napakagandang pangako. May ilan dito na nakakatayo na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa dumating ang pagparito ng anak ng tao.
Di ka makaranas ng kamatayan eh. Isipin mo kung gaano ka kadakila, di ba? Eh kung yung master nakaranas ng kamatayan, pero ikaw, magpapalit ka ng katawan. At ang masaklap pa nito, kapag naiwalang ka, meron pong 5 months tormentation under the leadership of Abaddon. Baka hindi nila alam yan. Sinasabi lang nila na handa na silang mamatay, handa na nilang ibigay ang kanilang buhay sa panahon na yan. Nagkakamali sila. 5 buwan na pagpapahirap yan, isipin na lamang natin bago ka patayin. Susubukan ng iyong pananampalataya sa panahon na yan. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Ano yan? Hindi kayo nagsisihingi na pumayapa ang buhay ninyo. Jose, amen. Yun lang ibig sabihin dito. Kasi marami tayong hinihingi pero hindi magbibigay ng kapayapaan sa atin Simple lang ang buhay ng isang Kristiyano. Pumayapa, magtiwala, at mangyayari ang mga bagay. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Uminom at kumain, magsaya ka na. May bahay na matutulugan, at may payapang buhay. Napakaganda Pero kapag napakarami mong pinapangarap sa buhay, magbabayad ka. Marami kang pagtitiis na dadaanan sa buhay mo. Sasakit ang ulo mo. Kasi hindi ka pumupokus Kapag ang isang tao out of focus, isa siya nakapokus ngayon. At si mga bagay ng sanlibutan, ganun lang naman yan Wala namang gitna di ba? Shall we say amen? Isipin po natin, isang araw lang ang hinihingi ng Panginoon. Nasa atin ang bawat araw. Nasa kamay natin ang bawat araw. Pero siya, isang araw lang. Diba? Remember the Sabbath day to keep it holy. Bakit hindi magawa ng tao? Yung isang bagay na hinihingi ng Panginoon samantalang sila'y hingi ng hingi. Kaya nga, sabi dito, kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Ibig sabihin, meron nga dating, meron dumarating na mga pagpapala, pero parang wala Kasi nalulusaw. So, say amen. Kumbaga yung sisidlan mo butas. Mga anak, sayang ang pagpapagal. Sabi ko nga, kahit anong yaman ng isang tao, isang sakit lang ang ibigay sa'yo, ubus yan. Kahit napakarami mong sabihin natin naipon, investment, mamimili ka kamatayan isasala mo muna yan. Diba? O ibibenta mo muna. Anak, kailangan kampante tayo dahil alam natin na may namamahay doon sa puso natin. Kahit anong uri ng sakit yan, kayang pagalingin ng Panginoon. Shall we say amen? At kahit anong bigat ng problema, kayang lutasin ng Panginoon. Lumalala lang ang problema kapag ang isang tao ay hysterical lagi. May maliit na problema, pinalalaki, lumalaki. Dahil sa kulang sa pagtitiwala sa Panginoon yan. Bakit ka nagkukulang ng tiwala? Kasi hindi mo ginaganap yung naipagawa ng Panginoon sa'yo. Kaya ka nag-aalinlangan din. Pero kung nagtitiwala ka, nasasagot ang Panginoon, ibig sabihin yan, may ibabalik sa'yo na ganti ang Panginoon para mabigyan ka ng kapayapaan sa buhay. Shall we say amen?
bibigyan ka ng kapayapaan. Yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao eh. Di ba? Kapayapaan lang. Kasi kahit anong yaman mo, hindi mo na mai-enjoy lahat yan eh. Sabay-sabay eh. Di ba? Kapag kumain ka, eto lang, yung portion lang ng pagpapala na binigay sa'yo, sapat ka lang doon, nabusog ka lang. Pero yung kapayapaan, iba eh. Wala kang kagalit, wala kang kaaway, wala kang kasamaan ng loob. Kasi kakampi mo ang Panginoon. Sinasagot ka eh, tinutugon ka ng Panginoon sa mga kahilingan mo, maging malaking bagay o simpleng bagay. Hindi ka na mo problema. Kung may problema ka lang, nananalangin ka at sumasagot ang Panginoon sa dalangin mo. Mahirap yun, mga anak. Hindi nga ikaw ang gumagawa ng problema. May ibang tao gumagawa ng problema para sa iyo eh. Di ba? Tapos amen. Kaya pag pinalaki mo yan, sasakit ang ulo mo. Para pakiramdam mo, naiwanan ka na ng Panginoon. Huwag tayong lumayo sa tabi ng Panginoon. Magtiwala lagi tayo sa Kanya. Alam naman natin kung ano makakabuti para sa buhay ng tao, di ba? Shall we say amen? Tumingin kayo sa mga kapitbahay ninyo. Sa mga, nung mula nagkaroon kayo ng gusto pag-iisip, tumingin kayo sa mga sa mga kaibigan ninyo, sa mga kakilala ninyo. Kung ano ang kadahilanan kung bakit bumuti ang buhay nila. Kung ano ang kinakailangan. O kung ano ang mga bagay na ikinasama ng mga buhay nila. Doon na lang matututo kayo, mga anak eh. Di ba? Hindi na kailangan basahan pa kayo ng Biblia eh. Sa mga karanasan ninyo ay inilagay na yan ng Panginoon para pag-isipan ng tao. Ito ba'y makakabuti sa amin? O ito ba'y makakasama sa amin? Ano ba mabuti? Dito tumingin ka nga sa paligid mo. Matututo ka sa paligid mo. Matuturuan kanila. Dahil ikaw ang nakakaalam ng problema mo. Ikaw ang nakakaalam ng sarili mong buhay. Matututo ka, malalaman mo kung paano ma-resolve ang lahat ng mga bagay. Huwag mong iasa sa ibang tao yan. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam kung ano ang solusyon sa problema mo. Lalo na't kapag ka ikaw ay may wastong isipan na. Tara, alam niyo ibig ko sabihin, mga anak. Dahil ako nagsasalita base sa mga karanasan ko. Kayo nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Kasi ibinigay na sa'yo yung iyong pangangailangan pero parang kulang, ano? Parang may hinahanap ka pa. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Ibibigay ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Walang halong kalayawan. Ha? Sabi pa dito, kayo mga mangangalunya. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ay, hindi kailangan. Matapatan ko yan. Kung ano man yan. Ayun. Trap ka na ng dyablo. Marami tayong gusto, pero hindi mangyayari ang gusto natin eh. Tandaan ninyo, hindi mangyayari ang gusto nyo. Dahil hindi naman nauubos eh, kung ano yung gusto natin eh. Hindi nauubos yun. So, say amen. Hindi nauubos. Kaya nga, para makompleto ka, sabi ni Pablo,
In Him, we are complete. Ito, yun ang bayubay sa cross. Lumakad tayo ng ayos sa kanyang kalooban. At hindi na tayo mangangailangan pa. Dahil busog ka na eh. May kaunting bagay, kumain ka ng itlog. Kahit araw-arawin mo yung itlog na yan, masaya ka na eh. Di ba? Kasi, ano yan eh, healthy food yan eh. Yung itlog na yan, mura lang yan. Hindi ka magkakaroon ng alta presyon. Samantalang kung puro masasarap, napakadelikado sa kalusugan ng tao yan. O kaya lagi kang busy sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi kailangan yan eh. Kailangan simpleng pamumuhay lang tayo. Lumakad na may pagkakatiwala sa pangako ng Panginoon. Kayo mga niya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Yan. Sino man ang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So kapag kaibigan mo ang Panginoon, merong kapayapaan. Tama. Ha? Meron kang pagkakatiwala. Pero kapag hindi mo pinukos sa sarili mo, mararamdaman mo, parang ang layo mo sa Panginoon. Kasi nasa sa atin na rin yan eh. Kung talaga bang totoong tayo naglilingkod, maglingkod tayo na may katapatan. Maglingkod tayo na may halong takot. Hindi po paglilingkod natin may kahalong pride eh. Kalimutan na natin yung mga bagay na yan. I-focus natin ating mga sarili at liliwanagan tayo ni Kristo. Makakaunawa tayo ng salita. Nakikita natin ang plano. Verse 5. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Kasi against the flesh ito eh. Di ba? Ang salita ng Diyos ay laban sa laman. Tandaan natin. Laban sa nasa ng laman. Kaya nga ito ang tanong eh. Iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Palalo, itinutuwid mo, itinatama mo, galit sa'yo. Tinutuwid mo, itinatama mo, lalong nagmamatigas. Mga kapatid, hindi na itinuturo ni Kristo. Ang sabi ng Biblia, magpasakop kayo sa bawat isa. So, amen. Magpasakop kayo sa bawat isa. Ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, see, the word biyaya. Amen. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Nakadapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Hindi mo magagawang ituwid eh ang kapwa mo eh. Hindi pa pwedeng yung gusto mong mangyari para sa kanya ay ikaw ang magpupumilit para itama siya. Tapos amen. May panahon para ang isang tao ay makaunawa. May panahon para sa isang tao na siya na mismo ay mag-a-adjust sa kanyang sarili. Hindi mo siya pwedeng pilitin sa
nais mong mangyari kung ano siya. Naintindihan natin? Ha? Ano sabi ni Pablo? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Kahit anong gusto mong mangyari, lalo na sa mga bata na yan, kahit palu-paluin mo yan, kahit sermonan mo ng sermonan niya, kung hindi pa panahon para sila matuto, hindi talaga matututo. Mabibwisit ka lang. Masisira lang ang buhay mo. Kailangan intay mo yung panahon na matutunan nila ang higit na tama sa buhay nila. Lalo ko sila may tamang pag-iisip na. Pero hindi mo mapipilit yan. Magpakita ka na lang ng halimbawa. Dahil pagka pinilit mo ang gusto mo, mag-iinit ang ulo mo. Mabibigo ka lang. Sasama ang loob mo. Kailangan marunong kang maghintay. So, say amen. Kung ang Diyos nga ay naghintay, di ba? So, say amen. Hindi siya naiinip. Nag-iintay siya ng bunga ng mga pananim. Pero hindi niya pinipilit para magbunga ang bawat pananim. May kapanahunan niya, nasisibol muna yan. Ha? Usbong. Magkakasanga. Magdadahon. Then, pamumulaklak. At mamumunga na. So, say amen. Kung hindi pa panahon, huwag nating ipilit. Tayo mismo ang magpakita ng kahinahunan sa buhay na ito. Kasi pagka nagmamadali tayo sisira yung temperance mo So, say amen. Sisira. Huwag natin pahintulutan yan na sa mga simple bagay ay nagkakasala tayo. Parang sunog yan Parang apoy na kapag hindi mo naapuhap, kahit na sabihin natin kislap lang ng posporo yan, naglilikha ng sunog yan So, say amen. Kailangan kislap pa lang na gano'n alam mo na kung paano maapuhap yung bagay na yan. Sabi nga, kung paano ang bakal nagpapainit sa bakal, gano'n din ang tao nagpapainit sa kapwa-tao. Amen. Maski sabihin mo, simpleng bagay yan. Kapag pinalala mo ang isang bagay, nagiging sunog. Tumayo tayo sa kahawa. Huwag tayo makakahawa ng mga bagay na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat ang ipanghawa natin yung tamang attitude tamang pag-uugali ng isang Kristiyano. At ang isang Kristiyano, mga anak, wala silang pag-uugaling mabagabag sa buhay. Wala niya ibig sabihin, kapag isang tao ay nababagabag, lagi may pinoproblema, isa lang naman kasi ang kasagutan dyan di ba? Isa lang naman kasi ang kasagutan dyan. Manalangin ka, magdasal ka, solve lang problema mo kung magtitiwala ka sa Panginoon. Dahil kapag pinilit natin ang mga bagay at mabibigo tayo, frustrated na tayo. Dahil ano ang kasunod nun?
Di ba yan ang tanong? Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? Saan nagbubuhat ang pag-aaway sa inyo? Hindi ba ka nagbubuhat dito sa mga kalayawan na bumabaka sa inyo mga sangkap? Yung nasa ng laman. Gusto ko ganito. Gusto ko ganyan. Gusto ko ganire. Yan ang problema. Yan ang humahadla sa buhay ng tao. Pero kung papayapa tayo kay Kristo, magiging kontento tayo, solve ang problema. Dahil lahat tayo may kahinaan. At kapag ang isang tao ay may kahinaan, huwag mo siyang ilagay sa kahinaan niya. Kasi mahahayag siya eh. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kailangan marunong tayong umalalay. Matuto tayong maging sapat sa buhay na ito. Shall we say amen? Kailangan sapat ka lang lagi. Kasi kumpleto na nga tayo sa Kanya eh. You are complete in Him. Ano pa ba hahanapin natin sa Kanya? Shall we say amen? The author and the finisher of our faith, si Kristo po yun. Tapos na po ang lahat. Naghihintay na lang tayo ng rapture. Narito siya, nagpapahayag sa kalagitnaan natin. Samantalang sa iba't ibang mga simbahan ay pawang kaguluhan. Hindi kaguluhan pisikal kaguluhan sa bawat pangunawa. Kaya hawa-hawa yan. Kaya hindi mo masisi ang Panginoon na nagsilapit ang mga mangmang eh. Isipin mo mga berhen sagutin kayo na hindi ko kayo nakikilala. Kasi mga berhen yan malinis, banal. Pero sagot ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo. Huwag niyong bantayan yung mga alahas nyo. Huwag niyong bantayan yung mga bagay na pipigil na may focus ang inyong mga kaisipan sa Panginoon. Nagahad lang yan Okay na yan. May makain, may mainom, maging masaya na tayo. Pumayapa na tayo. Kasi yun ang bagay na hindi nabibili, yung kapayapaan Sige nga, kahit magkano pera mo, hindi ka makabili ng kapayapaan. Sabi say amen. Matatanggap mong kapayapaan, libre kay Kristo. Makakakain ka na mapayapa, makakainom ka. May enjoy mo ang Word of God. May enjoy mo ang plano ng kaligtasan. Revelasyon, may enjoy mo. Magiging masaya ka kasi may unawa pero ka naintindihan Yung bagay lang na yan, mga anak, alam mo yun ang pinili ko talaga Kung tutusin, maging masipag ka, bubuti ang buhay mo bubuti ang kabuhayan mo. Pero paano naman yung sipag mo sa Panginoon? Kailangan balansehin mo yun. Tama? So say amen. Kung masipag ka sa mga bagay na sa libutan, kailangan lalo kang maging masipag sa salita ng kaligtasan. Pagsikapan. Magpumilit. Di ba nagpupumilit tayo kapag may pila daw, may bigay na bigas, pipilit tayo pumila para makakain tayo Di ba? Gaano pa kaya kapag kakaligtasan na ang pinag-usapan? Amen. At hindi ito nabibili. Simpleng pagsunod lang at malasakit sa nabayubay sa cross. Kailangan damhin mo yung hirap niya Damhin mo kung gaanong hirap at pasakit na inihandog niya sa cross para magkaroon tayo ng buhay. Huwag natin baliwalain yun.
Huwag tayo magbaka sakali. Kailangan tiyak. Di ba? Inasabi, tiyakin ninyo ang inyong kaligtasan. Amen. Isipin mga ninyo, birhen na yan, ha? Tumutok-tok. Bible study doon. Bible study dyan. Pagtitipon doon. Pagtitipon dyan. Debate dito. Debate doon. Pero pananampalataya, simple lang eh. Ibinigay na kusa. Walang bayad yon. Kailangan lang panampalatayanan, pahalagahan. Di ba? So, say amen? Kasi yung mga nagdalaga, hindi nagpahalaga yun eh. Binigyan ko na kayo ng instruction. Simple lang ang instruction ko. Magbantay nga kayo. Eh, gano'n kasimple, di ba? Ba't hindi nagawa? Di ba? Ba't hindi nagawa? Gano'n kasimple. Walang bayad yun. Magbantay nga kayo. Remember Lot's wife. Amen. So alam ng Panginoon ang kahinaan ng mga wife. Pero simple lang ang kanyang pinagagawa. Sa verse 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisay ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. So yun. Yung mga wala pa sa Panginoon, kailangan magsisi sa kailang mga kasalanan. At yung iba'y, sabi dito, dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Amen. Purify sa English. Purify your hearts. Double-minded. Hindi nakafocus. Nakafocus sa mga alahas. Nakafocus sa mga investment. Ay diyan papasok ang pagbabaka ngayon. Sinasabi ni James o ni Jacob. Diyan papasok ang awayan. Yung malasakit sa mga bagay ng sanlibutan. Kasi kapag nagmamalasakit ang tao sa mga bagay ng Diyos hindi siya maapektuhan ng mga bagay na sanlibutan na yan Kasi alam niya kung paano supilin ang kanyang sarili. Alam niya naiintindihan niya Alam niya ang gagawin. Hindi lang puro pagsasaya ang buhay, mga anak. Verse 9, kayo'y mga pighati. So you see? Amen? Ayan tinawag siya the man of sorrows. Hindi siya nabuhay sa mundo para magsaya. Shall we say amen? Kayo mga pigati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Anak, parang ang hirap unawain Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So yun. At huwag magsalita ng laban sa isa't isa.
mga kapatid, ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kasulatan at humahatol sa kautusan. Dapat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagapagtupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Dadapot sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Sabi nga, huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan, di ba? Kasi kung ano kinihatol mo sa kapwa mo, babalik sigurado sa iyo yan eh. Intindihan niyo ba yun? Huwag kayo magsasalita laban sa inyong kapwa. Dahil ang bakal, nagpapainit ng kapwa bakal, gaano pa kaya ang tao na magpapainit din sa kanyang kapwa tao? Kaya kung nagpukol ka, isang bagay na magpapainit sa kapwa mo, babalik din sa iyo yan. Baka mas mabigat pa. So, say amen. Alam nyo, ang masasabi ko lang, hindi naman ako nandito nangangaral para pasakdalin ko kayo eh. Ang Diyos na magpapasakdal sa inyo. So, say amen. Kasama rin ako sa kasakdalang binabanggit ng Biblia. At hindi ibig sabihin na nagawa ko na ang lahat ng mga bagay. Lumalakad pa rin ako para maabot ko yung dapat ko pang maabot. Kaya mga anak, simula pagkabata ninyo talagang at least sinikap ko yun na mahiwalay kayo sa magawa ng sanlibutan. At masasabi ko na may bahagi na akong nagawang mabuti sa bagay na yan. Bagamat hindi kasakdalan pa. Pero pinagpapasalamat ko na yon dahil sa pagsisikap ko. Bata pa kayo, kinakarga ko kayo sa mga simbahan eh. Di ba? Dinadala ko kayo kung saan-saan para bumuti ang buhay ninyo. Kaya ang tanong ko, bumuti ba ang buhay nyo ngayon? Ano na? Parang iba yung naririnig ko Bumuti ba? May nagawa ba akong masama? O may nagawa ba akong mabuti? Anak, ngayon may mga isip na kayo, hindi ko nasakop yan. So, amen. Kasi kahit anong pangaral ko sa inyo, sermonan ko kayo, o anong bagay na sasabihin ko sa inyo, hindi niyo naman ako paniniwalaan eh. Maliban na magdidesisyon kayo sa sarili ninyo. Kaya kung ano man ang kalalagayan ninyo sa buhay ngayon, hindi niyo na ako masisisi. Dahil lahat ng mabuti, sinalita ko na sa pulpito na to. So, say amen. Sinabi ko na. Kasi, kung pangit ang sinasabi ko dito, baka wala na kayo dito eh. Maliban doon sa mga hindi ko malaman kung interesado o ano. Pero mas mahalaga sa akin yung mga interesado. Kaya pilit kong tumatayo dito. Napakahalaga eh. Buhay ang pinag-uusapan dito. Kahit na matigas ang ulo ng bata, magpakita ka ng halimbawa sa kanya. Ayaw niyang gumising ng maaga. Ikaw ang gumising ng maaga. Ayaw niyang humayo. Humayo ka na. Kasi ikaw ang gagayahin niya eh. Kapag nakita niya, natulog siya, natulog ka na rin. Huwag pababayaan ang pagtitipon ng mga banal na kagaya
ng ginagawa ng iba. So you see, gaano pa kaya yung pinagpapahayagan? At inihahanda sa kasalan. Napakahalaga nun. Kaya yung kasalan na yan, kahit pa paano, sinikap natin, mairaos, pahalagahan. Dahil napakahalaga niyan sa buhay ng isang tao. So, ganoon din kay Kristo. At huwag natin babaliwalain yung kasalan na yan. Dahil may bayad yan Ang nagbabaliwala at hindi mapapasama, 5 months tormention. Sa Biblia yan, walang labis, walang kulang. 5 months tormention under the leadership of Abaddon. Marami nagtatanong, sino ba yung Abaddon? Sino ba yung Apollyon? Binabanggit lang nga yung pangalan Amen. Tapos amen. Binabanggit na ng Biblia ang pangalan. Sabi naman ng mga denomination, si Trump yan. Si Kushner yan. Anak, mga kapatid. Bilanggit na ang Antikristo. Bilanggit na ang pangalan sa Biblia nyo. Apollyon or Abaddon. Pag in-English mo yan, Napoleon. Pero hindi si Trump, hindi rin si Kushner, hindi rin si Putin, hindi rin yung Chinese na yan, si Xi Jinping, hindi yan. Bilanggit na sa Biblia nyo Sabi sa amen. Bagamat pinabanggit sa Biblia, walang knowledge sa mga denomination patungkol dyan sa Revelation chapter 9 na yan. Kasi, binubulag ng sanlibutan ito ang mga hindi desidido sa pagparito ng tagapagligtas. Sipin mo yan, handa na sila mamatay. Ayoko nga mamatay Buti kung kabatayang bigla yan. Hindi, 5 months tormention nga yan Pag sinabing tormention, 5 buwan yan, imaginein mo na lang kung gaano kahirap yan. At sino magpapahirap? Binabanggit na rin nga yung pangalan Mga anak, maniwala tayo sa salita ng Diyos. Puro at banal yan. Sabi sa amen. Sabi ng Biblia, sabi ng Book of Revelation, sino magdagdag dyan, dadagdagan ng salot. Sino magbawas dyan, babawasin din sa aklat ng buhay. Amen. Hindi mo na pala kailangan i-interpret yan Babasahin mo na lang Sabi sa amen. Babasahin mo na lang, sino yung Antikristo? Di basahin mo. Hindi ko na kailangan ipaliwanag yan. Bakit walang knowledge ang mga simbahan ngayon sa bagay na yan? Wala silang knowledge dyan. Kasi mystery. The mystery of iniquity. Mystery yan. Amen. Misteryo. Ang tangi makakaalam lang yan, yung pinagpahayagan sa simpleng kaparaanan ng Panginoon. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. So ito
Bukang bibig natin lahat ito eh. Di ba? Dahil positibo yung ating pananaw. Pero ito naman ang sabi ng Biblia, kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Para sa atin to. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. So kailangan alam natin ang kalooban ng Diyos. Nasa Biblia na yan eh. Nakaranas na tayo. Tumingin kayo sa mga kapitbahay, tumingin kayo sa mga kakilala. Kailangan huwag natin ipagkatiwala sa sarili nating kaisipan ng mga bagay nito. Kapag kami mga bagay na hindi na maganda, nangungusap na yan eh. Kailangan alam mo na kung anong gagawin mo eh. So, say amen. Sabi pa ng pastor, nung kinakasal yung mag-asawa, sabi niya, pipisa ng babae sa lalaki at sila magiging isang laman. Pipisan, ibig sabihin, mananahan, magsasama sila. So, say amen. Hindi yung hihiwalay. Siya, tuwan-tuwa tayo. Oy, alis na ako. Ay, salamat, nakaalis ka na. Diba? Pero may epekto minsan eh. Kapasalamat tayo. Dapat, ay, naku, nalulungkot ako kasi aalis ka na eh. Ngayon, iba na eh. Ay, salamat, aalis ka na. Ganun lang ang nangyayari, mga kapatid. Dapat malungkot tayo kapag ang isang tao, kung saan man siya pupunta, aalis siya, dapat nalulungkot tayo lagi. Dahil hindi natin nakakasama eh. Di ba, yan ang bilin. They shall be one flesh. At ang babae at ang lalaki magpipisa, magsasama sila. Maraming kwento ako naranasan tungkol dyan sa mga bagay na yan. Bagamat hindi ko sinubukan yan. Kasi narinig ko na eh. Sa kwento pa lang eh, naniwala na ako eh. At na-experience ko. Ano ba ang mabuti? Para maiiwas ang tao sa kanyang kahinaan. Alam natin ang sagot. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung loobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Kung loobin ng Panginoon, kung may negative effect, alam mo na kung anong gagawin mo. Dapat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Nakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alam mo mapapahamak yung tao, alam mo madidisgrasya yung tao, alam mo yung kahinaan niya. Alam mo kung saan siya nalilinlang ng kaaway. Ipanalangin natin, tulungan natin. Kung sino man ang dumadanas ng bagay na ito. Wala tayong dapat sisihin, mga anak, mga kapatid ko. Dahil sinagot na dito eh. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka? At saan nagbubuhat ang pag-aaway sa inyo? Sinagot na. Hindi baga nagbubuhat dito? Dito. Sa inyong mga kalayawan. Nabubaka sa inyong mga sangkap. Kayo'y nagdanasa
at kayo'y wala. Isa lang ang kailangan ng tao eh. Kapayapaan. Kapanatagan. Yun lang naman eh. Pagka ganon, mabubuhay ka na kay Kristo. Papayapa ka na. At mag-iintay ka ng rapture, na wala kang pinoproblema. Kasi pag tinignan mo pa yung mga bata na yun, ako pag tinitigan ko itong mga bata na ito eh, punong-puno na ano yan eh. Ha? Punong-puno ng kabataan. Number 7. Ha? Kaya may peligro eh. Sabi ni Brother Jackson, malamang itong mga Polish virgins, kaya yung mga kabataan. Bakit ka mo? Alam mo na, pagkakabataan, kailangan maging mapagpigil ang tao. At iba-iba tayo ng kakayanan, mga anak. Mga kapatid, iba-iba tayo ng kakayanan. Kailangan lang makaunawa tayo sa kalakasan at kahinaan ng iba. Gawin natin ang nararapat. Yan sabi, di ba? Sa lakaalangan ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Hindi pinag-uusapan dito yung yaman o yung tagumpay o kabantugan o sabihin natin yung kaginhawaan sa buhay. Hindi yan eh. Hindi yan ang pinag-uusapan dito eh. Kailangan magkaroon tayo ng kapayapaan. Lumakad tayo na ayon sa kalooban ni Kristo. Mapayapang buhay. Malayo sa awayan. Sabi dito. Malayo sa kalayawan. Malayo sa pagbabaka. Malayo sa desire of the flesh. Malayo sa inggit. Diba? Amen. Mga tao, kaya lang naging masipag eh, dahil kiniinggitan eh. So, amen. Masama po yun. Gumawa ka ng sarili mong motibo sa buhay mo. Pero lang tayo mainam at makain, maging masaya na tayo. Pero kung punong-puno ka nga ng material na bagay, eh, puro problema ka naman. Ano ba ang gusto mo? Ano ba ang mahalaga sa'yo? Tanungin mo sarili mo. Ano ba ang mahalaga? Kaya kung alam mo, yan ang sagot. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Amen. Sapat ang pag-iisip ninyo. Ewan ko kay Paul kung sapat na. Iwasan ang inggit. Iwasan ang sama ng loob sa kapatid. Magbigayan kayo. Magtulungan kayo. Dahil kahit anong asenso mo sa buhay, kami kaalit ka, sira pa rin ang buhay mo eh. Hindi ka papayapa. Hindi ka magiging masaya. Mga anak, mga kapatid, magpasakop tayo sa salita ng Panginoon.
magpakumbaba tayo. Kasi meron mga tao na papansin ko kapag sinesermonan, hindi sanay sa sermon eh. Nag-aalsa. Sumasama ang loob. Anak, ang salita ng Diyos ay para sa ikabubuti ng isang tao. Hindi sa ikasasamayan. Sa ikabubuti natin to. Kasama ako dyan. Sa ikabubuti natin. Igalang mo yung mga magulang. Dahil marami na silang hirap sa'yo bago ka naging tao. Huwag mo silang bibigyan ng sama ng loob. At kayong mga magulang naman, ang gagawin ninyo, huwag nyo silang i-provoke sa galit. Kasi minsan, may mga magulang nag-share-sermon nakakala nila yung sermon na yun natatalab Kasi sa kaparaanan mo yan nasa pag-approach sa lang isang magulang sa anak yan Kasi may mga sermon, may mga pangaral na minsan nakakainis di ba? Then, instead yung bata sumunod at maniwala sa sermon mo, lalo na pipigat lalo na iinis. Kailangan alam natin ang kaparaanan. Hindi ba yung mga malilit na bata na yan? Yung may ginawang mali hampas dito, hampas doon. Hataw dito, hataw doon. Hindi di ba? So, amen? Kinakarga pa nga natin yan bad yan ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo. Hindi yung, teka muna, asan yung panghampas. Huwag ganoon. Huwag natin ugaliin yun. Lalo sa samaan loob ng mga bata na yan. Maliliit pa yan. Dakalin natin yan sa lambing. Hindi mo makakuha sa lambing. Kasi sabihin natin, lumaki na. Mas malakas pa sa'yo, mas malaki pa sa'yo. Ang Diyos na ang bahala dyan. Hindi ko na kargo yan. Dahil nagawa ko na yung parte ko Pinangaralan ko sila, pinagsabihan ko sila ng maayos, matiwasay. Hindi yung galit o yung pagpipilit na ituwid sila. Dahil magagawa ko lang talaga magsalita Ang Diyos na nagpapalago. Makaka-experience sila. Doon sila matututo. Kasi kahit sabihan mo na sabihin yan, kung kulang naman sila sa karanasan, hindi rin naman nila ma-absorb yun Pabayaan mo na lang na ma-experience nila, sasabihin nila, tama si nanay, tama si tatay. Yung mga magulang, dapat maging halimbawa kayo. Kasi pag nakakitaan din kayo ng hindi halimbawa gagayain lang naman kayo At huwag tayong maging cause ng ikahawa, ikagagalit ng iba. Sabi ko nga, bakal sa bakal. At kung paano ang bakal, pinapainit ang kapwa bakal, ganoon din ang tao. Mag-ingat tayo sa sarili natin. Baka yung sinasabi natin o yung ginagawa natin, lalong nagpapainit sa kapwa natin. Huwag niyong gagawin yun. Diba sabi doon magpasakop kayo sa isa't isa. Ano yan? Humbleness yan, pagpapakumbaba yan Kahit diba anak ko itong mga to may mga kalayaan na yan Ewan ko si Paul. May laya na yan, mamili. Gumawa kung anong tama at mali. Kahit anong pilit ko dyan, maniwala kayo. At huwag niyo isisi sa akin na may pagkukulang ako. Dahil hindi ko naman pwedeng talian yung mga yan para sumunod sa akin Hindi ko kayo pwedeng talian.
Ang Panginoon nga, binigyan ng laya ang tao di ba? Utos lang huwag kayong kakain ng bunga na yan. Dahil kayo'y mamamatay, di ba? Yun lang, utos lang, ginawa ng Panginoon. Pero nung kinain, dahil nga sa katigasan ng ulo yan, ayun, nakaranas. Ano gusto nyo? Makakuha kayo sa salita o makaranas kayo? Sige nga, mamili na lang kayo doon. Kung gusto nyo makaranas, bibigay naman ng Panginoon yan makakaranas kayo. Pero kung maniwala kayo sa salita pa lang, abay, napakaganda. So, say amen. Purihin ng Panginoon. Kaya sa salita pa lang, mga anak, maniwala na tayo. Darating ang pag-agaw at kapag ikaw'y nasumpuang natutulog, may iwanan ka. Ayan, nandiyan na yung mga kapatid. Ito yung katuparan ng ng propesya Sabi ng Panginoon, Sister Marlene yata nag-propesya noon. Hindi ko makalimutan puntahan pa ninyo yung mga kapatid nyo na nandoon. I believe. Kasi ito, kasundo natin ito While yung iba talagang hirap. At hindi naman tayo nagpipilit dahil ang Diyos ang nagpapalago. So, say amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa umagang ito. Salamat sa presensya niyo, mga kapatid. Paalala to para di tayo mabigo. Sige po, mga anak, ganito na lamang po muna. Tayo magpasalamat. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, salamat sa magandang araw na binigay mo sa amin.